Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Binatang Magaspang ang Ugali. Pauwi na si Wendell at Nexus nang masalubong naman nila ang ilang grupo ng kabataang nag-aaral din sa universidad na pinag-aaralan nila. Pasimpleng pinagmasdan ng binata ang mga yon hanggang sa makalampas sa kanila. Nang makalayo-layo na ay hinabol niya pa ng tingin hanggang sa lumiko na sa pinakahangganan ng daan. Pagkatapos noon ay sa kanya kinalabit ang matalik na kaibigan at biglang sumilay ang nakakalokong ngiti. Oh, ano na naman yon? Alam ko na yung mga ganyang ngiti. Mukhang may napagdiskitahan ka na naman ano? Huminto si Nexus at pinagmasdan ang mukha ng matalik niyang kaibigan. Pagkuwan ay humakip-kip siya bago muling nagsalita. Oh, ano nga sasabihin mo? Sabihin mo na. Huminto rin ang matangkad na binata at pinigil pa ang sarili sa pagtawa. Wait lang kasi, natatawa pa ako eh. Para na akong mamatay sa kakatawa dito par. Tapos, ikaw, masyado ka naman seryoso dyan. Umismid si Nexus. Sabihin mo na nga kasi, para naman makarelate ako par. Nakita mo yung mga mukha ng unggoy na nakasalubong natin kanina? Yung 3 estudyante na, ewan ko kung estudyante ba yun o mga taong grasa. Napangat kilay si Nexus habang nakikinig sa matalik na kaibigan. Ewan ko ba kung bakit pa nag-aaral ang mga yan dito sa atin eh. Halata namang mga wala silang pang-aral. Pinipilit lang nilang sarili nila. Kaya tingnan mo yung mga itsura. Isang pitik ko lang yata sa mga yun eh. Baka magkalasan yung mga buto. Kumakain pa kaya yung mga yun? Natawa siya sa sariling kalokohan habang si Nexus naman ay napapakunot noo lang habang nakatingin sa kanya. Ang dami mong napapansin ah. Pati yun, napapansin mo pa talaga? Siyempre tol, walang nakakaligtas sa matang lawing ko na to no? Yung mga katulad ko talagang tao, hindi pwedeng hindi mapansin yung mga ganong klaseng nilalang. Dapat sila mahusgahan ng mga mata ko par. Napaismid na naman si Nexus habang napapailing. Ang lupit mo talaga par. Alam mo, bagay kang maging judge eh. Masyado ka talagang judgmental. Judgmental ka agad? Nagsasabi lang ako ng totoo, di ba? Eh nako, bahala ka nga. Tara na, nagugutom na ako no. Nagsimula na maglakad si Nexus habang napakibit-balikat na lang si Wendell bago sumunod sa matalik na kaibigan. Dahil may kaya sa buhay, bata pa lang si Wendell ay sunod na to sa layaw ng mga magulang. Kaya naman lumaking punong-puno ng kagaspangan ng pag-uugali. Naging tila libangan na niya ang panghusga sa katayuan ng isang tao dahil sa sobrang bilib na rin niya sa sarili. Mataas ang kumpiyansa niya sapagkat gwapo, matalino, makisig at maputi ang kanyang balat na tinitingala ng maraming estudyante sa kanilang paaralan at kahit sa labas ng universidad. Kabaliktaran naman ng pag-uugali niya si Nexus. Ang matalik niyang kaibigan na bata pa lang ay kasama na niya. Kung tutuusin nga, kasing ugali pa ni Nexus sa mga totoong magulang ni Wendell. Kaya kung minsan ay napagkakamalang ito ng tunay na anak sa halip na siya. Mapagpakumbaba kasi sina Ginoong Ferdinand at Ginang Salome na napakalayo kay Wendell. Pasado 12:30 ng tanghali na makapasok ang mag-best friend sa fast food chain na palagi nilang kinakainan pagkatapos ng klase. Pag-upo pa lang sa paborito nilang pwesto ay may nasipat na naman si Wendell. Parehong estudyante rin na haltang mag-on. Pare, look at 3 o'clock, bilis! Napalingon kagad si Nexus doon, kaya nakita nga rin niya ang estudyanteng mag-on.
kibit-balikat siyang napatanong sa kaibigan. Well, what's with them? Estudyante pa ba yung lalaki? Parang professor na natin yun ah. Ang lupit. Daig pa tayo mga totoong gwapo eh. Maganda naman yung babae. Bakit kaya niya pinatulan niya, no? Napasingkit mata na lang si Nexus habang umiiling ng pasimple. Order na tayo. Kung ano-anong tinitingnan mo eh. Mag-aalauna na, no? 1:30, may pasok na tayo. Uy. Napakamot batok si Wendell habang napapangiwi. Ang killjoy mo naman eh. Order mo na lang din ako. Alam mo naman yung sa akin eh. Nag-i-enjoy pa kasi ako nakikita to mga to eh. Naglakad na nga si Nexus papunta sa counter habang si Wendell ay nanatiling nakatingin sa dalawang estudyanteng mag-on. Habang pinagmamasdan ng dalawa ay hindi maiwasang mapangiti siya dahil sa kakatuwang naiisip hanggang sa mapansin nga siya ng mga yon. Galit na lumapit ang lalaki at nagtanong kung bakit siya tawa ng tawa. Hindi naman kumibo si Wendell. Sa halip ay nagpatuloy lang to sa pagngisi dahilan para mapiko na ang binatang estudyante. Nagkaroon ng konting tensyon hanggang sa tuluyan ng magkagulo. Mabuti na lang ay mabilis na nakaawat si Nexus kay Wendell at ang umawat naman sa isa pang estudyante ay ang gwardiya ng fast food chain pati ang girlfriend nito. Naging matunog ang isyong yon kahit pa nangyari sa tapat lang ng paaralan. May pagka-famous kasi sina Wendell at Nexus sa paaralan dahil nga sa sila ay isa sa mga tinuturing na heartthrob at matatalinong estudyante doon. Pag-uwi tuloy ni Wendell ng kanilang bahay ay sinalubong kagad siya ng mga magulang at kinausap tungkol sa nangyari. Nakarating din kasi sa kanila ang balita dahil isa sa mga kaibigan ni Ginang Salome na nagtuturo sa paaralan ang nakapagsabi. Nagreklamo kasi ang estudyante tungkol sa ginawang pagtawan ni Wendell sa kanya. "Oh, butit nandito ka na. Umupo ka rito, bilisan mo." Wait lang dad, magpapalit lang muna ako ng damit. Tumalim ang mga tingin ng Ginoo saka ito muling nagsalita. Halata sa boses niya ang galit kahit pa malumanay ang pagbigkas. "Ang sabi ko, umupo ka muna." Tila wala namang ideya ang binata kung bakit ganun kaseryoso ang kanyang ama, kaya napatingin siya sa ina. Darling, hayaan mo muna makapagbihis ang anak mo. Saka lumingaw ng Ginang sakay sa isang anak at nakangiting nagwika. Sige na Wendell, anak, pagbihis ka muna. Bilisan mo lang dahil maghahapunan na rin at kakausapin ka ng tatay mo. Ngumiti naman si Wendell bago maglakad palayo. Si Ginoong Ferdinand naman ay napabuntong hininga na lang habang sinusundan ng tingin ang mapanghusga niyang anak. Nang wala na sa paningin nila ang binata, ay saka tila nagreklamong nagwika ang Ginoo. Narinig yun ni Wendell kaya saglit siyang huminto at pasimpleng nakinig. "Yang anak mo, bakit ba ganyan ang ugali niyan? Hindi naman natin siya pinalaking barumbado, hindi ba?" Nang mapasilip si Wendell ay nahalata niya ang lungkot sa mukha ng magulang, pero napakunot noo lang siya at napasalita sa isip. Anong sinasabi nito ni Daddy? Ganyan talaga ang mga nasa kolehiyo na. Nagdaan ka rin naman sa ganyan, hindi ba? Kausapin mo na lang mabuti at paalalahanan. Ay nako, Salome. Hindi naman tayo nagkukulang sa pagpapaalala sa batang yan simula pa noon. Ewan ko nga ba kung kanino nga ba nagmanay ang si Wendell sa kagaspangan ng pag-uugali. Napainom muna ng tubig ang Ginoo bago magpatuloy sa sinasabi. Dapat siguro, bigyan na natin ng pagkakatandaan niyang anak mo. Ayokong dumating ang panahon na pati tayo susuwagin na niya. Nagkaalala ko, Salome. Ano naman ang inaiisip mong gawin?
Kaya ba ng konsensya mo na pahirapan ang nag-iisa mong anak? Hindi kagad nakaimik ang Ginoo at muling napasilip si Wendell sa mga magulang na nag-uusap. Huwag ka mag-alala, darling. Huwag ka mag-alala, darling ko. There's a time for everything. Ika nga, di ba? Kaya hayaan natin ang panahon na yun na dumating kay Wendell. Ganyan talaga ang taong hindi nakaranas ng hirap sa buhay. Siyempre, ang alam lang ng anak natin yung kung anong maganda sa paningin niya. Yun na nga ang naging problema natin Hindi natin siya pinaranas sa mga bagay na mahirap. Lahat para sa kanya madali niyang nakukuha kaya kung makapanlait, makapag-down at makapanghusga ng kapwa ganun-ganun na lang din. Well, nakaisip na ako ng paraan. Hindi na narinig pa ni Wendell ang ibang sinasabi ng kanyang ama dahil umakyat na siya sa kwarto. Hindi niya rin tuloy nalaman ang napagkasunduan ng kanyang mga magulang para maituwid ang pagaspang niyang pag-uugali. Pagkatapos makapagbihis ng makisig na binata, ay bumaba kagad siya ng dining area para maggapunan at kausapin na rin ang mga magulang. Naabutan niya ang ama't ina na nasa tapat na rin ng lamesa at nagsisimula na rin kumain. Good evening, Ma'am, Dad. Ano pong dinner natin ngayon? Napangiti lang si Ginang Salome habang si Ginoong Ferdinand naman ay napailing lang ng simple habang sumasandok ng pagkain. Mom and Dad pang nalalaman tong ungas na ito. Pagkaupo ng binata ay narinig niya ang winika ng ama kaya sarkastiko siyang napangiti rito. Mom and Dad naman talaga ang tawag ko sa inyo since birth, di ba? Si Daddy talaga, nag-uulyanin na kayo Wala pa naman kayong 60, di ba? Nagsimula na rin siyang magsandok ng kanin at ulam bago muling nagwika. I know you're not comfortable but you have to. Deserve niyong matawag ng mommy and daddy or boss and madam. Huwag nga kayong killjoy dyan, lalo na ikaw, Dad. Pagkatapos noon ay napatawas siya ng mahina bago sumubo ng makakain. Napasimangot naman si Ginoong Ferdinand habang pinagmamasdan ng anak niyang kumakain. You're talking nonsense, Wendell. Ikaw naman, darling. Hayaan mo na ang anak mo sa trip niya sa buhay as long as wala naman siyang naagrabyadong tao. Nang marinig yun ni Wendell ay napangiti siya at napabaling sa ina. That's my mommy, Salome. The best mommy ever. Kahit sa ang universe pa. Pagkatapos noon ay pinagpatuloy na ulit niya ang pagsubo ng makakain. Napailing na naman tuloy si Ginoong Ferdinand habang salitang pinagmamasdan ang asawa at anak. Yan ka na naman, darling Nag-usap na tayo kanina tapos ngayon, sinasang-ayunan mo na naman tong si Wendell. Kaya nasasanay ang anak mo Pinagbibigyan mo lang din ng pinagbibigyan You know what, darling? Wala namang masama sa pagtawag ng anak mo sa atin ng mommy at daddy. Hindi naman yan mababago ang kung anong nasa kalooban ng puso natin. Exactly! Napapitik pa siya sa hangin bago magpatuloy. Tama si Mami. Deserve nyo, Daddy, kung anong tawag sa inyo ngayon ng mga tao. Boss and Madam. Napakasarap pakinggan. And at the same time, proud ako na tawagin at ipagsigawan na kayo ang Mami at Daddy ko. Yung mga names na pong mga yan ay para i-showcase sa tao na dapat kayong tingalain at respetuhin. Kitang-kita naman sa reaksyon ng mukha ni Ginoong Ferdinand ang lalong pagkadismaya dahil sa mga sinabi ng kanyang kaisa-isang anak. Hindi niya rin kasi inakala na maririnig ang ganoong pananalita mula sa anak. Kapag nalalaman nga sa school na mayaman ng mga magulang ko, nako, nagdidikatan sila sa akin. Biruin mo yan
Kahit mga maruruming estudyante, lalapit ng lalapit sa akin kaya minsan talaga naiiritan na rin ako eh. Buti na lang talaga may kaibigan akong Nexus na nakakasama ko parati. At nakikita ko naman sa mga hampas lupa na nirerespeto nila ako kapag nililibre ko sila at inuutusan. Mga utu-utu rin naman kasi talaga sila eh. Natawa na naman siya bago sumubo ng makakain. Nang marinig naman yon ng kanyang mga magulang ay nagkatinginan ng mga to. Doon lang din kasi nila na-realize na masyado na talagang mataas ang level ng kagaspangan at pag-uugali ng kanilang anak. Hindi na umimik si Ginoong Ferdinand at nag-iisip na lang to kung itutuloy pa nga niya ang plano nila na ipadala sa malayong probinsya si Wendell para maturuan kung paano itatama ang pag-uugali nitong magaspang. Wendell anak, yung mga sinabi ko sa iyo kanina, it's all right, pero ang payo ko lang ay huwag kang maging masyadong rude sa mga tao, lalo na sa mga kapwa mo estudyante. Nabalitaan namin kanina yung ginawa mo ron sa school ninyo, ha? Sinabi sa akin ng kaibigan kong nagtuturo roon. Natigilan si Wendell sa pagkain at napatingin ng salitan sa mga magulang. Pagkatapos ay muli siyang sumubo ng makakain na parang wala lang, kaya mas lalong nadismaya ang kanyang ama. Kung ganyan ka ng ganyan sa paaralan mo, Wendell, hindi respect ang aanihin mo, kundi ang galit ng mga kapwa mo estudyante. Ilang beses na naming nababalitaan ang pagiging rudeness mo. Anak, please stop it now. Matuto ka rin minsan na magpakumbaba at hindi ka dapat na basta-basta nang lalait sa ibang tao. Dahil doon ay napaismid lang ang gwapong binata habang nakikinig sa ama. Sa susunod, hindi na kami magtataka kung mababalitaan na lang namin na nabugbog ka na. Ayaw kong mangyari yun sa'yo, anak. Pero ganun ang napipicture namin ng nanay mo. Sana huli na yung nabalitaan namin kagaspangan ng ugaling ginawa mo sa paaralan, anak. Pwede? Noted po, Mommy and Daddy. It will never happen again. Promise. Para lang matapos na ang nakakairita sa pandinig ni Wendell na sermon ay sumang-ayon na lang siya sa mga magulang. Kahit ang totoo ay inis na siya at nanggagalaiti sa isip. What the fuck, mga estudyante yan. Mga sumbongero. Itotoo naman ang papangit ng mukha nila eh. Yung lalaking yun, maka-react siya eh. Talaga namang kaedad na niya yung tali ko eh. Bakit siya ngayon nagagalit? Hindi naman judgmental o panglalait yun. Nagsasabi lang ako ng totoo. Nagde-describe lang. Habang nagpapatuloy sa pagkain, ay pasimple niya lang na minasdan ng mga magulang at napansin niyang sa kabila ng pagiging tahimik ni Ginoong Ferdinand, ay halata naman sa itsura nito ang panlulumo kaya napasalita na naman ang binata sa kanyang isip. What a face, Dad. Parang luging-lugi ka sa nangyari ah. Dapat nga ako ang kinakampihan niyo kasi ako ang anak niyo eh. Kung ganito lang ang ganito, di sana lipat na lang nila ako ng paaralan. Deserve ko din naman na mag-aral sa mas mamahaling university, no? Ay, mabuti na lang talaga kasama ko pa yung best friend ko eh. Nexus always save my day doon sa mga walang kwentang estudyante. Wala nang nagsalita sa kanila pagkatapos ng usaping yun. Nagpatuloy na lang ang lahat sa pagtapos ng kanilang mga kinakain hanggang sa merong maalala si Wendell. By the way, Mom, Dad, bago ko pala makalimutan, naka-4 na flat 1 ako ngayon at walang line of 2. Pinakamababa ko na 1.75. Napapangiti niyang pinagmasdan ng salita ng mga magulang bago magsalita ulit. You have a promise, right? Nakalimutan niyo na ba? Nagkatinginan naman ang mag-asawa. In-expect na kasi nila na mataas ang magiging grado ng kanilang anak dahil may angking talino talaga si Wendell na siyang isa sa dahilan
kung bakit ganun na lang kagaspang ang kanyang pag-uugali. Napasenya si Ginoong Ferdinand sa kanyang may bahay sa pamamagitan ng pag-angat ng kilay nito. Kaya bumaling ang atensyon ng ginang sa anak at saka ngumiti. Actually anak, nabili na namin ang latest edition na gustong-gusto mong cellphone. Tila ba lumuwa ang mga mata ni Wendell matapos yung marinig sa kanyang ina. Talaga, Mami? Daddy? Nasaan na po? I'm freaking shaking right now. Gusto ko na pong ma-unbox yun. Akin na po! Nasaan na po? Nakangiting nagkatingin na naman ang mag-asawa matapos makita ang tuwang-tuwang reaksyon ng pinakamamahal nilang anak. Nandun na sa kwarto namin ng tatay mo. Seryoso po ba? Baka naman pinaprank niyo lang ako, ha? Sabay na umiling habang umingiti ang mag-asawa. Nasa kwarto na nga namin. It's not a prank, anak. Ay kung ganun, akin na po yung phone. Kailangan niyo po ba ng proof ng mga grades ko? I will show it to both of you tomorrow. Promise! No need na, Wendell. Expected naman na namin na matataas ang grado mo. Then, akin na yung phone, Dad. Mapapasayo ang latest version ng phone in one condition. Napakunot noo ang binata. Parang ang unfair naman nun. Promise is a promise, di ba? Nagawa ko namang ma-maintain ang grades ko, ah. Katulad ng sinabi namin kanina, we already expected na matataas ang grades mo. Dahil magaling ka naman talaga at matalino. So, very easy lang sa'yo yon. Wala kang effort. Napatingin ang Ginoo sa kanyang asawa bago magpatuloy. Susubukan ka namin ngayon sa mga bagay na hindi ka mahusay. What? Napatras ang kanyang upuan dala ng pagkagulat dahil hindi niya rin maintindihan ang gustong iparating ng mga magulang. What do you mean po ba? We will send you sa province kung saan kami tumira noon ng daddy mo. What the... Natigilan lang ang binata nang lakihan siya ng mga mata ng kanyang ama, kaya hindi na niya naituloy ang pagmumura. Napakamot uli na lang ng ulo ang gwapong binata at kitang-kita sa mukha niya ang pagkainis dahil sa balitang yon. Anong gagawin ko sa probinsya? Huwag niyong sabihin pagsasakayin niyo ako ron para lang makuha yung phone ko. Hell no! Mag-working student na lang ako at mag-ipon para makabili ng sarili kong phone kung ganyan rin lang. Wala ka namang gagawin doon. Gusto ko lang naming ipadala ng nanay mo sa probinsya. Dahil bukod sa bakasyon naman sa susunod na buwan, para makita mo rin ang lugar kung saan kami nagsimula. Naisip kasi namin ng tatay mo na baka kung sakaling makita at maranasan mo ang simpleng pamumuhay sa probinsya, mabawas-bawasan niya ang rudeness mo, anak. Napakamot noo ang gwapong binata dahil pakiramdam niya ay tinraidor siya ng mga magulang. Nang mapansin ni Ginoong Ferdinand ng irritabling mukha ng anak, ay napangisi siya ng pasimple. So, deal or no deal? Kung ayaw mo, ibabalik na lang namin yung phone. As simple as that. Gustong magdabog ng binata subalit hindi niya magawa, kaya napakunot noon na lang siya habang parang batang napapakamot ng ulo. Napaka-unfair niyo naman. Wala naman sa usapan yun eh. Kung alam ko lang, di na sana ako nag-concentrate sa pag-aaral. So, ang ibig sabihin niyan, ayaw mong pumunta ng probinsya. Okay, that's fine with me. Saka humarap ang Ginoo sa kanyang may bahay. Darling, bukas, isauli na natin yung latest version ng cellphone na gustong-gusto ni Wendell, ha? Ayaw niyang mag-agree sa deal natin eh. So be it. Wait! Dahil inexpect na yun ng mag-asawa, kaya nakangiti nilang nilingon ng anak na hindi naman maipinta ang mukha habang tila nagdadalawang isip pa rin. First question, kasama ba kayong dalawa? Sabay na tumango ang mag-asawa habang napapangiti pa rin. Second, pwede ko bang isama si Nexus? Para hindi ako maboring dun. Total, sabi niyo naman, wala akong gagawin dun, di ba? Nagkatinginan muna ang mag-asawa bago magkasunurang nagsalita. Oo naman, di ba darling? Walang problema sa akin anak. Basta okay sa best friend mo. Nakahinga na maluwag ang binata sapagkat kahit papaano ay hindi na siya mababagot kapag nagpunta na sila ng probinsya.
Sure akong papayag yun. Si Nexus pa. Ang last question ko, kapag nandun na, pwede ko na bang makuha yung phone para magamit ko naman sa picture taking? Saglit na natahimik sina Mr. and Mrs. Jimenez habang nagkakatinginan na parang nag-uusap ang mga mata. Pinagmasdan lang din sila ng binata hanggang sa sabay yung bumaling sa kanya. No problem, anak. Dahil doon ay napangiti ang binata sapagkat naisip niyang sang-ayon pa rin sa kagustuhan niya ang lahat. Pakiramdam niya pa rin ay nagwagi siya laban sa mga magulang kaya ganun na lang ang tuwa ng kanyang puso. Then, the deal is on. Payag na po ako. Kailan naman po? Sabihin mo lang sa amin kung kailan na kayo walang pasok para makapag-book na tayo ng flight at makapag-ready na rin. Natuwa rin ang ginang dahil ito ang unang pagkakataon ng kanilang anak na makakarating sa lupang sinilangan nila. I-inform ko na rin ng mga kamag-anakan natin para kapag punta natin doon nakapaghandaan na rin sila. Nang matapos na ang hapunan, ay kaagad na nagtungo si Wendell sa kanyang kwarto para mag-shower. Ang mga magulang niya naman ay nagpahinga na rin ng maaga sapagkat may negosyong hardware pang aasikasuhin ng mga ito. Pagkatapos makapag-shower ang poging binata, ay humiga na rin siya kaagad sa kama para matulog sana. Kaya lang ay hindi rin naman siya madalaw-dalaw ng antok dahil paulit-ulit na nagsisink in sa isipan niya ang tungkol sa bakasyon nila ngayong summer. Ito lang din kasi ang unang pagkakataon na mapupuntahan niya ang lugar kung saan isinilang ang kanyang mga magulang. Hindi niya alam ang excitement na nararamdaman niya ay tungkol sa pagpunta sa probinsya o dahil lang sa latest version ng cellphone na malapit na niyang mapasakamay. Don't worry, self. Kaunting kembot na lang, mahawakan mo na yung cellphone. Natuwa siya sa sarili matapos maisip na mayroon na naman siyang bala sa mga taga-universidad. Siguradong marami na naman magpapaalipin sa akin ito kapag nakita nila yung bago kong cellphone. Latest edition pa. Shucks! Na-excite na talaga ako. Sana magbakasyon na. Doon niya naisip ang ex-girlfriend niya na si Rain na nakipag-iwalay sa kanya dahil hindi na rin nakayanan ang kagaspangan ng kanyang pag-uugali. Huyo ka talaga sa akin, Rain. Kapag nagkita tayo, ipapamukha ko sa iyo na ito nga pala yung sinayang mo. Sigurado makikipagbalikan ka pa sa akin kapag nagkataon. Pero hindi na, no? Pagkatapos mo akong ipahiya, siyempre, may pride pa rin ako, no? Noon kasing nasa kalagitnaan ng second semester ay nakipag-iwalay ang dalaga sa kanya matapos na namang masangkot si Wendell sa isang hindi kaaya-ayang pangyayari. Hindi niya matanggap na iniwan lang siya ng dalaga ng ganun-ganun na lang. Kaya galit na galit siya sa babaeng yon na sa tuwing makikita niya ang mukha ay nanunumbalik ang pag-iiwan nito sa kanya. Gayunpaman ay mahal na mahal niya rin talaga ang dalaga. Ang kaso lang ay mataas talaga ang kanyang pride at hindi marunong magpakumbaba kahit kanino. After nitong bakasyon, kakalimutan ko na talaga siya ng tuluyan. Siguradong ikaw naman ang iiyak kapag nakita mo ko. Sisiguraduhin ko yun, Rain. Pagkatapos noon ay ipinikit na niya ang kanyang mga mata at nag-imagine ng mga senaryo na hawak-hawak ang bagong cellphone at naglalakad kasama ang isang magandang babae habang kasalubong si Ray. Nang ma-imagine niya ang mukha ni Ray na tila nanlulumo matapos siyang makitang may kaakbay na ibang babae, ay napangiti siya. Huyo ka ngayon. Nang makalagpas na siya sa ex-girlfriend, ay sa kanya nilingon ang ini-imagine na magandang babae na kasama. At ganun na lang ang gulat niya dahil malayong-malayo ang itsura nito sa naiisip niya. Kulubot ang mukha na parang nakalaylay na. Nangingitim ang ilalim ng mga mata. Bungi-bungi at naninilaw ang mga ngipin. Nangingitim din ang labi. Mapuputi ang buhok na naglalagas na. Mabilis na gumapang ang hilakbot sa kanyang pagkatao nang biglang tumutok sa mukha niya ang nasabing nakakatakot na babae na parang matandang mangkukulam. Dahil doon ay napadilat siya at napabangon sa kama.
What the... Kagad siyang napahawak sa dibdib dahil sa sobrang pagkabigla. Hindi niya rin kasi lubos maisip kung paano yun pumasok sa kanyang imagination. Sa tanang buhay kasi ng binata ay wala pa siyang bagay na inimagine na ganoong kapangit at nakakatakot. Nang maalala niya na tila hahalikan pa siya nito kanina, ay napapuna siya ng labi habang tila nasusuka. Yak! Kadiri ang putik! Ew! Kung ganun yung ipapalit ko kay Rain, wag na lang no? Magpapari na lang ako. Putik yan. Dahil tuloy doon, ay napilitan siyang lumabas ng kwarto at nagpunta sa kusina para kumuha ng maiinom na tubig. Nang masayaran na ng tubig ang kanyang lalamunan, ay muling napabuntong hininga ang binata at pilit na iwinawaksi sa isip ang nakakatakot na nilalang sa kanyang imahinasyon. Ang ganda-ganda na pinapantasya ko kanina tapos biglang ganun. Ew talaga. Pagbalik sa kwarto at paghiga sa kama, ay nilibang na lang niya ang sarili para hindi na maisip ang nakakatakot at nakakasukang imahe kanina. Tinawagan na rin niya ang matalik na kaibigan para ipaalam dito ang mangyayaring bakasyon. At katulad ng inaasahan, pumayag kagad si Nexus na sumama sa bakasyon. Marami pa silang pinag-usapan sa video call hanggang sa hindi na nila namalayang pareho na nakatulugan na nila ang pag-uusap. 1 linggo ang nakalipas. Nang makompleto na ni Wendell at Nexus ang mga bagay na dapat nilang tapusin sa paaralan, ay naghanda na ang magkaibigan para sa bakasyon nila. Nang maayos na ang lahat, ay nagbiyahe silang 4 papunta sa probinsya. Sakay ng eroplano ay ilang minuto rin ang kanilang biyahe at pagkatapos noon ay sumakay pa sila ng van at ilang oras din ang inabot bago tuluyang marating ang lugar kung saan lumaki at nagkakilala sina Ginoong Ferdinand at Ginang Salome. Malugod silang sinalubong ng halos lahat ng mga kamag-anakan ni Ginoong Ferdinand. Ganon din si Ginang Salome dahil magkalapit lang ang kanilang mga kamag-anakan sa lugar na iyon. Tuwang-tuwa ang lahat nang makita si Wendell dahil 1 taong gulang pa lang ito nang huli nilang mapadpad sa lugar na iyon. Pagdating nila'y nagkaroon ng tila pistang selebrasyon na parang kakauwi lang din nila galing sa ibang bansa. Nag-enjoy naman ng husto ang 2 binata sapagkat ito ang unang pagkakataon nilang makarating sa tawid dagat na probinsya at ganun pa ang klase ng selebrasyon na mayroon. Pagsapit ng 8:00 ng gabi, nang makaramdam na ng pagod ay nagpaalam na muna ang mag-best friend na magpapahinga, kaya hinatid na sila sa kanilang tutulugan. Hindi yung kasing lakit kasing ganda ng bahay nila Wendell sa syudad, pero malamig at komportable ang silid dahil sa kawayan ang sahig. Yun nga lang ay electric fan lang ang gamit at hindi aircon. Okay. Pero sa iyo ba bro? Okay lang ba sa'yo na hindi tayo naka-aircon? Napangiti si Nexus sa matalik na kaibigan. Saka to inunahan sa paghiga sa malaking kama. Ako talaga tinanong mo ng ganyan ha? Okay na okay ako, basta kama ang higaan. Pero ikaw, tayo bang matulog sa hindi naka-aircon? Napakunot noo si Wendell sapagkat totoo ang sinabi ng matalik niyang kaibigan. Hirap talaga siyang makatulog lalo na kapag hindi naka-aircon ng isang silid. Pero wala naman siyang magagawa dahil kailangan niyang sumunod sa mga magulang para sa inaasam-asam niyang latest edition na cellphone. May choice pa ba ako? Saka okay na rin naman dahil mukhang malamig tong kwarto kahit walang aircon. Buksan kaya natin tong bintana para mas lalong lumamig. Mahangin kasi sa labas eh. Ay, wag par. Malamok sa labas no? Nalamigan nga tayo kaso pinapak naman tayo ng lamok. Sige, ikaw rin. Yang flawless mong balat, mapupuno ng pula-pula dahil sa kagat ng lamok. At saka, maingay din sa labas eh. Mga party animal kasi yung mga kamag-anakan mo eh. Napanguwi si Wendell dahil sa sinabing yun ng kanyang kaibigan habang iginagalang tingin sa buong kwarto.
Ayon kasi sa mga kamag-anakan nila, ang silid na pinupwestuhan nila ngayon ay dating tulugan ni Ginoong Ferdinand at wala pang inayos dito maliban sa malaking kama na tulugan nila ngayon. Amoy luma na tong kwarto pero okay na yun. Kesa wala tayong matulugan, di ba? Wow! Ang bait yarn! Parang hindi na ikaw yan ah. Si Wendell pa ba talaga tong kausap ko? Sira ulo. Nakakatawa yung par. Inirapan niya ang matalik na kaibigang nakahilata na. Bukas, hawak ko naman na yung cellphone eh. Saka 1 linggo lang naman tayo rito. Kaya konting tiis lang sa ating dalawa, par. Ikaw ang magtiis, par. Flexible akong tao, no? Siningkitan na lang ni Wendell ang kaibigan at pagkatapos ay naglakad siya palapit sa bintana para silipin ang mga kamag-anak niyang nagkakasiyahan sa ibaba ng kanilang bakuran. Nang maipako ang tingin niya sa gate, ay meron siyang napansin na isang tao. Sa pakiwari niya'y isa itong matandang babae na nakasuot ng itim na bestida. Nakatayo lang ang nasabing matandang babae at tila may kung sinong hinahanap. Kaya sinundan niya lang ang mga kilos nito hanggang sa laking gulat niya dahil biglang tumingin ito sa kanya. Sa bilis ng pangyayari na hindi inaasahan ng gwapong binata, ay hindi kaagad siya nakakilos. Nanatili lang silang nagkatinginan ng matandang babaeng nakatayo sa gate. At habang tumatagal ang kanilang pagtititigan, ay unti-unting nakakaramdam ng kabigatan si Wendell. Para bang may kung anong enerhiya ang ipinapasok sa kanya ng matandang babae. Sa hindi malamang kadahilanan, ay bigla rin siyang na-stuck up. Para siyang naging tuod at hindi makagalaw sa kinatatayuan. Biglang nanlamig ang kanyang pakiramdam at doon na nagsimulang umusbong ang kakaibang kilabot sa kanyang pagkatao. Simula sa paanan ay parang mabilis na kuryenteng gumapang ang lamig papunta sa kanyang tuhod. Hindi yun doon nagtagal dahil umakyat kagad to sa kanyang tiyan kaya parang umikot ang kanyang sikmura. Nang dumako na ang kakaibang lamig sa dibdib ng binata ay nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Unti-unti niyang narinig ang pagkabog ng kanyang dibdib na parabang may libo-libong maliliit na dagang gustong kumawala mula roon. At nang tuluyang marating ng kilabot ang kanyang batok, ay nagtayuan na nga ang mga balahibo ng binata sa buong katawan, kasunod na matinding tensyon na parabang lumukob sa kanyang pagkatao. Parang masuka-suka na nahihilo, naiiyak, habang ang matandang babae naman ay nakatingin sa kanya at hindi natitinag sa kinatatayuan nito. Uy par, anong nangyari sa'yo? Na-stuck up ka na dyan. Naririnig ni Wendell ang boses ng matalik na kaibigan subalit hindi niya magawang makasagot dahil para siyang naparalisa. Ni hindi niya maihakbang ang paa. Hindi niya maigalaw ang kanyang mga kamay. Maibuka ang bibig at maikilos ang ulo. Nang mapansin ni Nexus na tila mayroong kakaiba ay bumangon ang binata sa kama at nilapitan ang kaibigan sa katinapik. Doon na tila nawala ang epekto ng pagkaparalisa ni Wendell. Uy, natuod ka na dyan. What happened to you? Ano, nag-iinarte ka na kaagad? Hindi na naituloy ni Nexus ang pagsasalita sapagkat nakita niya ang pamumutla ng mukha ng matalik na kaibigan. Hey, serious? Are you okay, man? Pagkaharap ni Wendell ay tila mangiyak-ngiyak to na parang lutang at wala sa sarili. Hindi rin kasi eksaktong maintindihan ng gwapong binata ang eksaktong nangyari. Uy, Wendell! Ano, napipi ka na? Ha? Ano yun, par? Umismid muna si Nexus bago muling nagsalita. Ang tanong ko, bakit namumutla ka kako? Para ka bang natuod dyan? Akala ko tuloy na-stroke ka ni. Wala lang. Inaantok na rin kasi ako at siguro pagod. Tumawa ng pilit ang poging binata bago muling lumingon sa gate sa ibaba. Pero wala na roon ang matandang babae na nakita niya't nakatitigan na siyang dahilan kung bakit para siyang naparalisa.
Naglakad na papunta sa kama si Wendell at saka nahiga kaya ganoon na rin ang ginawa ni Nexus. Hindi ba tayo maghilamos muna ng katawan? Hindi na siguro, par. Antok na talaga ako eh. Hindi na nagsalita si Nexus kahit medyo na weirduhan to sa sinabi ng matalik na kaibigan. Sa pagkakaalam niya kasi ay hindi natutulog si Wendell na hindi nakakapag-shower. Gustuhin man ni Wendell maghilamos ng katawan ay para talaga siyang napagod ng husto at inantok pagkatapos ng titigan nila ng mahiwagang matandang babae. Nakatulog nga kaagad siya ng mahimbing na hindi namalayan ng takbo ng oras. Kinabukasan, dahil sa sinabi ng mag-asawang Jimenez na mamayang hapon na nila ibibigay ang pangarap na cellphone, kaya nagpa siya munang mamasyala magkaibigan. Sinamahan sila ni Kuya George, ang pinsan ni Ginoong Ferdinand na isa sa mga tiyuhi ni Wendell. Hindi ba kayo sasama, ma'am? Dad? Inakag pa ng binata ang mga magulang subalit tumanggi ang mga ito sapagkat meron pa raw silang kailangang asikasuhin sa bukrin na hindi alam ni Wendell na nabili na ng kanyang mga magulang ilang taon na ang nakakalipas. Sige lang anak, i-enjoy mo ang araw mo rito dahil yun naman ang bilin amin sa'yo. Hayaan mo na muna kami ng tatay mo dahil meron kaming pinagkakaabalahan dito. Kaya rin kami umuwi. Oh, George, ikaw nang bahala dyan sa pamangkin mo ha. Alam namin kayang-kaya mong pakisamahan niya kahit medyo malambot ang ulo. Sa kabaliktaran. Matapos nilang magtawanan ay nagsimula na silang magbiyahe papunta sa mga kilalang paliguan sa nasabing lugar. Katulad ng bilin ng mga magulang ay in-enjoy nga ni Wendell ang magagandang tanawin at isla kasama ang kanyang tiyuhin at matalik na kaibigan. Tuwang-tuwa siya sa bawat lugar na napupuntahan nila at bukod doon ay marami na naman siyang kapintasang pinagsasasabi lalo na nang makita ang mga taong hindi kaaya-aya ang pagmumukha. Par, check mo sa 4 o'clock. May naglalakad na uling sa katuod oh. Magkasama pa. Natigilan siya matapos tumingin ni Nexus na masama. Par, pwede bang mag-enjoy ka muna sa kapaligiran at hindi sa pamumunan ng mga tao? Ang KJ as in killjoy ang best friend ko. Parang tatay ko tuloy yung kasama ko eh. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-island hopping, pagsampa nila sa pinakahuling isla na talaga namang napakalinaw ng tubig at napakaganda ng buhangin ay parehong napawaw ang mag-best friend. Pagpwesto nila sa isang cottage ay pasimpleng nagmasid-masid ang dalawa hanggang sa hindi na naman maiwasan ni Wendell na mamuna ng mga lokal. Lugar lang talaga maganda rito. Bukod dun wala na eh oh. Dahil sa sinabi niyang yon, ay napatingin si Nexus kay Kuya George na walang imik at pagkatapos ay sa kanya muling sinamaan ng tingin ng matalik na kaibigan. Why are you staring me like that, man? Creepy Parang yung nakita ko kagabi. Hindi na niya halos natapos ang pagsasalita sapagkat mula sa hindi kalayuan ay natanaw niya ang pamilyar na nilalang. Ito nga yung matandang babae na nakita niyang nakatayo sa tapat ng kanilang gate. Speaking of the devil, paano siya nakapunta rito? Minasdan niya ang matandang babae. Nakaitim na marahang naglalakad palapit sa kanilang kinaroroonan. Hindi na siya nakapag-focus sa pagtingin sa mukha nito sapagkat naalala niya ulit ang nangyari kagabi. Bigla tuloy siyang parang nawala sa mood ng mga oras na yon. Nag-iba kasi ang ambience habang lumalapit ang matandang babae sa kanilang cottage. Mabuti na lang talaga ay tinapik na siya ni Nexus sapagkat kanina pa pala siya inaakag ni Kuya George dahil lilipat na sila sa kabilang cottage kung saan naroon ang kanilang pagkain. Nang tila manumbalik na ang diwa ni Wendell, ay muli niyang nilingon ang kinaroroonan ng matandang babae na nakaitim, subalit katakatakang wala na ito roon. Nasaan yun? Iginala niya ang tingin subalit wala talaga siyang nakitang imahe ng nasabing matandang babae. Tumingin din siya sa likuran sa pag-aakalang nakalagpas na ito subalit kahit anong gawin niya ay hindi na niya to mahagilap.
Doon siya mas lalong nagtaka sapagkat maliit lang naman ang isla para mahirapan siyang makita ang taong hinahanap. Uy par, bilisan mo na. Nauna na si Kuya George oh. Para kang tanga dyan. Nagsasalita ka pa mag-isa. Sumunod na lang siya sa matalik na kaibigan sa pagpunta sa cottage para kumain ng tanghalian. Nang matapos na ay saglit silang nagpahinga bago sila lumusong sa crystal clear na tubig dagat. Habang nag-i-enjoy ang dalawang binata ay natulog lang si Kuya George sa cottage. Alam mo ba par, buti na lang talaga lahi kami ng mga magaganda at gwapo. Kasi kung hindi, malamang si Kuya George, sa itim niyang yan, nako, sino na lang kaya makakagusto niya sa kanya, no? Hindi umimik si Nexus dahil nag-i-enjoy lang to sa paglangoy-langoy. Isa pa ay medyo naririndi na rin siya sa mga pinagsasasabi ng matalik na kaibigan kaya mas pinili na lang niya ang manahimik muna. Buti na lang talaga, promise at maganda ang tanawin dito. Kasi kung yung mga taong pagbabasihan natin, nako, baka mag-request na lang ako kina mami at daddy na umuwi na lang kami kahit hindi ko na makuha yung bagong release na cellphone na gustong gusto ko. Natigilan siya sa pagsasalita dahil biglang sumingkit ang matalik niyang kaibigan. Can you please shut the fuck up, man? Hindi naman inexpect ni Wendell ang sinabi ng matalik niyang kaibigan kaya saglit siyang natameme bago muling makarecover. What did you just said? Ang sabi ko, shut the fuck up. Rinding-rindi na ako sa paulit-ulit ng mga sinasabi. Wala ka ng ibang nakita kundi kapintasan ng ibang tao. Man, you never realize na hindi ka lang masyadong rude. Sobrang gaspang na yung ugali mo. Mas magaspang pa sa liha. Para naman, please stop it. Pumunta tayo dito to enjoy, to relax, to have a good vacation, not to badmouth and talk about shit. Hindi na kita matiki. Napabuntong hininga si Nexus bago muling harapin ang matalik na kaibigan. Hindi ka naman napapagod sa kakapintas mo sa lahat ng bagay at taong nasa paligid mo? Ganyan baka perfect ang tingin mo sa sarili mo? Malala ka na, bro. Hindi na itinuloy pa ng binata ang binibigkas sapagkat biglang dumating si Kuya George at inakag na sila na sumakay ng bangka pabalik. Tara na mga pogi. Mag-high tide na. Baka mahirapan tayong makabalik mamaya. Tahimik na sumunod ang dalawang magkaibigan at sumakay ng bangka. Walang nagsasalita sa kanila hanggang sa makabalik sa dalampasigan. Kahit noong nasa sasakyan na sila ni Kuya George ay wala pa rin kibo ang dalawa. Hindi rin kasi alam ni Wendell kung ano ang mararamdaman niya ng mga oras na yon. Para siyang galit na nalulungkot na hindi maintindihan. Parang sa ikalawang pagkakataon ay nakaramdam siya ng sakit ng kalooban. Naalala niya tuloy bigla ang hiwalayan siya ni Rain. Dahil doon ay napaisip tuloy siya na tila kinakausap na naman ang sarili. Ganun na ba talaga kagaspang ang ugali ko? Paulit-ulit din na nagritmo sa isipan niya ang mga sinabi kanina ng matalik na kaibigan. Para yung musika na may masakit na lirikong tumatagos kahit sa mismong kaluluwa. Naging doble ang sakit noon sapagkat hindi niya napaghandaan na ang mismong matalik niyang kaibigan ang makapagsasabi sa kanya ng ganoong masasakit na salita. Doon lang napagtanto ng binata na masakit pala ang masabihan ng hindi magagandang salita. Napabuntong hininga siya at napalingon kay Nexus na nasa likuran ng sasakyan at natutulog. Kakausapin niya sana ito para makapagsorry sa unang pagkakataon, kaya lang ay bigla namang nagwika si Kuya George. Dapat, inagaan natin kasi para maabutan mo pa yung mami at daddy mo. Malamang nasa airport na yung mga yun. Nagitla si Wendell sa kanyang narinig at para rin siyang nabingi. Anong sabi mo, Uncle? Yung mami at daddy mo, uuwi na. Bakit hindi ba sinasabi sa'yo? Napakamot ng husto ang binata sa ulo sapagkat hindi niya alam ang gagawin ng mga oras na yon. Hindi nga, seryoso ba yan, Uncle? Oo naman, oh. Akala ko naman alam mo. Mukhang naisahan ka ng mga magulang mo, ah. Siguro, pasaway ka sa inyo kaya iniwan ka rito.
Dahil sa mga winikang yun ng lalaki ay napaisip-isip na naman tuloy si Wendell. Naghalo-halo ang emosyon niya dahil sa mga nangyari. Pakiwari niya ay naisan talaga siya ng kanyang mga magulang kaya inis na inis siya sa mga ito habang napapaisip. Putik! Yung cellphone, hindi pa nila nabibigay sa akin Naisan talaga ako ng mga hanip. Pagsapit ng alas 5:30 ng hapon, hanggang sa pag-uwi sa tinutuluyang bahay ay wala pa rin silang kibuan ni Nexus. Pagkatapos nilang kumain ay dumiretso na kagad si Nexus sa silid nila habang siya naman ay nag-standby muna saglit sa hindi kalakihang veranda. Muling sumagi sa isip niya ang mga pinagsasasabi kanina ng matalik niyang kaibigan at pagkatapos noon ay naalala niya rin bigla ang ex-girlfriend na si Rain. Ganoon na ganoon din kasi halos ang sinabi ng dalaga sa kanya bago makipaghiwalay. Sa pagmumuni-muni niyang yon ay hindi niya namalayang may iilang luha ang biglang tumulo na pinunasan niya rin kaagad. Namimiss na kita, Rain. Nang mapalingon siya sa salamin ng bintanang malapit doon, ay napagmasdan niya ang sarili kung gaano kalungkot. Hinimas-himas niya ang sariling muka hanggang sa madako ang kanyang pansin sa kanilang bakuran dahil merong itim na imahe roon na malayo-layo sa kanyang pwesto. Nawala ang mga naiisip niyang kadramahan at biglang napalingon sa likuran kung saan medyo mapuno. Wala siyang nakitang kahit anino na tao roon kaya labis ang pagtataka niya. Sino yun? Eksaktong pagkasabi noon ay biglang umihip ang hangin. Napatingin siya sa mga punong parang nagsasayawan hanggang sa makarinig siya ng sipol na gawa ng pag-ihip ng hangin. Humakbang siya at napasampa ang kamay sa terrace sa kapatingalang tinanawang kalangitan. Madilim at walang buwan at mga bituin na parang nagbabadya ang isang ulan. Nang dumampi na ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang balat, ay bagyang nangatog ang kanyang katawan. Muli niyang iginala ang tingin sa kapaligiran dahil bigla na lang nag-iba ang kanyang pakiramdam. Parang may mga kung anong elemento ang nasa paligid lang at nagmamasid sa kanya. Nararamdaman niya ang mga yon pero hindi naman niya matukoy kung saan. Naisipan niyang pumasok sa loob ng bahay kaya lang nang nasa main entrance na siya ay laking gulat niya dahil merong nakatayo roon na halos kasing taas ng pintuan. Nakabihis ng mahabang kasuotan ng hindi matukoy na nilalang sapagkat nakatakip ang kanyang mukha. Ang tanging visible lang ay ang kamay nitong may nangingitim at naaagnas na mga daliri. Bukod doon ay nasa 6 na pulgada ang haba ng matutulis nitong kuko sa daliri. Nang mapadakong atensyon ng binata sa ibabang bahagi ng nasabing nilalang, ay napaatras siya. Pagkakita sa nakausling mga kuko nito sa paa. Naghalo na kasi ang putik at dugo mula roon. Pagkakita sa mga yon ay otomatikong sumilay ang matinding takot sa buo niyang pagkatao. Ang pangangatog niya dahil sa lamig ng ihip ng hangin ay mas lalong tumindi. Pakiwari ni Wendell ay parang namanhid ang buo niyang katawan dahil sa sobrang nerbiyos. Sino ka? Hindi nagsalita ang matangkad na nilalang na nagtatago ang muka sa itim na panaklob. Nakarinig lang siya ng mahihinang ungol na mas lalong nagbigay ng takot sa pagkatao niya. Nang magsimulang humakbang ang nasabing nilalang, ay namutla ang mukha ni Wendell. Ginusto niya na ring humakbang palayo subalit para na naman siyang naparalisa. Hindi niya maigalaw ang buong katawan, kaya mas lalo siyang nangilabot. Dahil sa nararamdamang nerbiyos ay unti-unting bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nagsimulang rumagasa ang tila maliliit na daga sa kanyang dibdib na parang nagkakarirahan. Sinubukan niyang ibuka ang bibig at tumingin ng tulong sa kanyang uncle at matalik na kaibigan. Subalit, hindi naman niya maibuka ang bibig. Hindi nakiayon ang galaw ng kanyang katawan sa nais ng kanyang isip kaya mas lalong nangamba ang binata. Wala siyang nagawa hanggang sa tuluyang makalapit sa harapan niya ang nakakatakot na nilalang. Dahil doon ay nagsimulang magabol ng hininga si Wendell.
at mas lalo pa siyang nasindak nang biglang umangat ang dalawa nitong kamay na parang nangingitim. Naagnas at mahabang kuko sa daliri. Nang umabot na ang tensyon sa kanyang batok, ay parang nanlaki ang kanyang ulo at parang lumobo. Pakiramdam ni Wendell ay parang puputok yon dahil sa matinding kaba. Muling umungol ang nakakatakot na imahe at nang humawak na to sa kanyang mga balikat ay doon na napapikit at napasigaw ng husto ang binata. Uy, Wendell! Bakit ka sumisigaw? Hoy! Nanlaban pa si Wendell pero mahina siyang inalug-alug ng kanyang tiyuhin hanggang sa magising siya sa katotohanan. Wendell! Wendell! Ano ba nangyayari sa iyo ha, pamangkin? Nang malinawan ng poging binata sa tinig ng kanyang tiyuhin, ay doon lang siya tumigil sa panlalaban at pagsigaw. Mabuti na lang din ay wala roon ng iba nilang kamag-anakan kaya wala namang naabala si Wendell. Takot na takot siyang nilingon ni Kuya George bago sila sabay na pumasok sa loob ng bahay at umupo sa vintage na sofa. Ano bang nangyari sa iyo ha? Bakit ka nagsisikaw doon sa labas? Namumutla pa yung mukha mo. Ano bang nakita mo ron? Hindi kaagad nakaimik si Wendell. Inalala niya muna kasi ang nangyari kanina hanggang sa pasimple siyang napayakap sa sarili. Kukuha lang muna ako ng tubig ha. Diyan ka lang. Pagkatango niya, saka naglakad papuntang kusina ang kanyang tiyuhin. Napayakap naman siya ng maigpit sa sarili habang nakatingin sa pintuan ng bahay na tinutuluyan. Hindi niya rin maipaliwanag ang mga nangyari pero isa lang ang sigurado siya. Hindi yun ordinaryo at hindi basta imahinasyon na gawa lang ng kanyang isipan. Pangalawang beses nang nangyari ang ganung bagay sa kanya magmula nang mapadako siya sa probinsya. Saglit siyang nagnilay-nilay sapagkat parabang pamilyar ang imaheng nakita niya. Pakiramdam ni Wendell, kahit nakatalukbong ng itim na tela ang nasabing nilalang, ay matagal na niya itong nakita. Sino at ano yun? Naantala ang malalim niyang pag-iisip pagdating ng kanyang tiyuhin na may dalang isang basong tubig. Oh, inumin mo muna to. Tingnan mo't namumutla pa rin yung mukha mo. Salamat po, Uncle. Dire-diretso niyang nilinok ang tubig at nang maubos ito ay ipinatong niya rin sa lamisita bago muling mapatingin sa pintuan ng bahay. Nagawi din tuloy ang atensyon ng Ginoo at napatanong. May nakita ka bang nakakatakot sa pintuan? Po? Umiling-iling ang poging binata bilang depensa sa kanyang tiyuhin, sapagkat ayaw niyang isipin ito na malaki ang katawan niya pero duwag naman. Wala po. Ganito lang talaga ako kapag nai-stress. Sila mami kasi tsaka daddy, ang daya eh. Hindi man lang sinabi na iiwan pala kami dito. Iniwan ko pa naman yung lahat ng pera ko sa bahay. Pasimple siyang kumamot ng ulo na ikinaluwag naman ng kalooban ng kanyang tiyuhin. Huwag ka mag-alala. Nag-iwan naman sa asawa ko ng pera yung mga magulang mo eh. Bukas ng umaga, kunin mo na lang para kung may gusto kang bilhin mabili mo. Sige po, Uncle. Tumayo ang Ginoo at kinuha ang pinag-inumang baso ng kanyang pamangkin na nasa lamisita. Sige na, umakyat ka na't matulog. Bukas maaga ko kayo igagala ng best friend mo. Isasara ko na tong pinto ha. Tumayo na rin ang poging binata habang sinusundan ng kanyang tiyuhin papunta sa pintuan para isara ang pinto. Sige po, aakyat na rin po ako, Uncle. Sige, good night. At huwag ka na magsisigaw kagaya ng kanina ha. Baka magising mo yung best friend mo. Napangiti si Wendell bago naglakad paakyat sa kanilang tulugan. Naabutan niyang nahihimbing na ang matalik na kaibigan kaya tahimik lang siyang kumilos at tumabi rito. Tinamad na naman siyang magilamos ng katawan dahil sa mga nangyari. Habang nakahiga, ay muling sumagi sa isipan niya ang nakita kanina sa pintuan ng bahay. Sigurado siya sa sarili na totoong nangyari yon at hindi lang dala ng malikot niyang imahinasyon. Para makatulog ng maayos, ay tumagilid siya ng paghiga at nilingon ng matalik na kaibigan. Ganun ba talaga ako, Karudpar? Nasaktan talaga ako sa sinabi mo kasi first time kong narinig sa iyo yung ganun eh.
Lagi ka kasing nakasuporta sa akin. Simula pa nung bata tayo. Kasalanan ko ba yun, par? Sana noon pa sinabi mo na yun para noon pa nabago ko na yung sarili ko. Kung sakali. Napabuntong hininga siya bago tuluyang ipinikit ang mga mata. Hanggang sa dire-diretsong anuri ng kanyang diwa ng karimlan. Pagtunog ng buzzer mula sa paralang pinapasukan ay biglang napadilat si Wendell. At laking pagtataka niya sapagkat nasa loob na siya ng classroom. Ha? Anong ginagawa ko dito? Hindi pa man niya halos natatapos ang pagsasalita ay nagtayuan na ang mga estudyante at isa-isang lumabas ng classroom. Nilibot naman niya ang tingin subalit hindi niya makita ang matalik na kaibigan. Dahil doon ay tumayo na lang din siya at sumunod sa mga estudyanteng palabas ng silid-aralan. Naglakad-lakad siya hanggang sa makarating sa parke. Doon ay nakita niya si Rain kausap ang mga kaklase nitong babae. Pagdaan niya roon ay nagtinginan ng mga yon. Hindi ordinaryong tingin sapagkat para siyang binabato ng panlilibak ng mga kababaihan. Naririnig niya pa ang mga tona nagbubulungan habang pinagtatawanan siya. Buti na lang nakipag-iwalay ka, no? Oo nga, ang sama ng ugali niya. Wala namang magtatagal sa ganyan dahil masyadong magaspang ang ugali. Nagdire-diretso lang siya sa paglalakad at hindi na pinansin ng mga yon. Subalit iba na ang pakiwari ng poging binata. Parang mayroong kakaiba, kaya lumabas na siya ng paaralan at tinungo ang lugar na madalas nilang kainan ni Nexus sa pagbabaka sakaling mahagilap doon ng matalik na kaibigan. Ay, nasaan ka ba, Nexus? Habang tinatahak ang daan papunta sa nasabing fast food chain, ay nasa lubong niya ang 3 estudyante na madalas niyang lait-laitin sa tuwing makikita. Masama ang tingin ng mga ito sa kanya habang nagtatawanan at nagbubulungan. Nagdire-diretso lang siya sa paglalakad at hindi pinansin ng mga yon. Subalit hindi naman nakataka sa pandinig niya ang mga bulungan. Yan na yung poging-pogi sa sarili, oh. Yung mayaman daw. Oo nga, kala mo naman talaga siya mismo yung mayaman eh. Kung hindi pa mayaman ang mga magulang niyan, kawawa yung tao na yan. Paano kaya kung bumagsak yung negosyo ng mga magulang niya? Saan kaya yan pupulutin? Hinayaan na lang niya mga yon at halos patakbong nagpatuloy hanggang marating niya ang nasabing fast food chain. Pagpasok ay nakita niya kagad ang kaibigan na nasa counter subalit nang tawagin niya ito ay nakarinig siya ng malakas na tawanan. Napalingon ng binata sa gawing kanan at doon ay nakita niya ang pamilyar na estudyanteng mag-on. Ito yung kamakailan ay pinagtatawanan niya at nakaalitan. Tinitingnan siya ng dalawa na parang sinusuri ang kanyang pagkatao habang nagtatawanan at nagbubulungan. Siya ba yun? Yung matalinong lalaki? Naku, kahit gaano katalino yan, kung wala namang respeto sa kapwa, wala rin. Oo nga, tama ka. Kaya dapat talaga dyan walang kasama sa buhay Buti nga, iniwan na rin siya ng best friend niya Kasunod ng umaalingaw-ngaw na halakhakan ay kabadong napalingon si Wendell kay Nexus na nasa counter. Nagitla siya at natigilan nang makita ang best friend na napakasama ng tingin sa kanya at tila ba nanlilisik ang mga mata. Nexus, par, best friend mo ko, di ba? Shut the fuck up! Saglit na napapikit si Wendell matapos umalingaw-ngaw sa buong fast food chain ang sinabing yon ng matalik niyang kaibigan. Hindi rin siya kaagad nakapagsalita dahil tila tumago sa buto niya at kaluluwa ang tinig ni Nexus. Rinding-rindi na ako sa paulit-ulit mong mga sinasabi. Wala ka na ibang nakita kundi kapintasan ng ibang tao Man, you never realize na hindi ka lang masyadong rude. Sobrang gaspang na ang ugali mo. Mas magaspang ka pa sa Lia. Ba't naman? Please, stop it. Pumunta tayo dito to enjoy, to relax, and to have a good vacation and not to badmouth and talk about shit. Hindi na kita matake. Hindi ka pa napapagod na pintasan ng lahat ng bagay at taong nasa paligid mo? Ganyan ba ka-perfect ang tingin mo sa sarili mo? Malala ka na! Pagkatapos sabihin niyo ni Nexus,
ay isa-isang nagdatingan ng mga taong nagawa ni Wendell ng hindi maganda. Pinalibutan siya ng mga yon habang naghahalakakan. Dahil doon ay takot na napatakip ng tenga ang poging binata at napaupo habang nakapikit. Tama na! Tama na! Hindi to totoo! Hindi to totoo! Tama na, please! Dahil sa kakasigaw ay hindi na namalayan ng binata na tumahimik na pala ang kanyang kapaligiran. Nang mapansin niyang wala na ang ingay ay saka siya dumilat at naglibot ng tingin. Nawala na nga ang lahat at napunta na siya sa isang madilim na lugar. Ilang sandali pa ay nakarinig siya ng mga yabag mula sa hindi kalayuan. At nang idako niya ang paningin sa pinanggalingan ng ingay, ay ganun na lang ang gulat niya sa kanyang nakita. Nakatayo mula sa hindi kalayuan ng isang matangkad na nilalang na nakabihis ng itim na kasuotan at nakataklob ang pagmumukha. Nang maalala niya ito, na ito ang nakita kagabi sa pintuan ng kanilang bahay, ay bigla na lang sumilay ang takot sa kanyang puso. Ano bang kailangan mo sa akin? Sino ka ba? Hindi umimik ang nasabing nilalang. Humakbang lang to palapit sa kanya habang naglalabas ng nakakakilabot na ungol. Kilabot na nanuot sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Kaya napayakap na naman ang binata habang umaatras. Please lang, tigilan mo ako. Kung sino ka man, tama na! Naudlot na siya sa pagsasalita dahil biglang nagtanggal ng talukbong sa muka ang nasabing nilalang, kaya naman tumambad sa paningin ni Wendell ang nakakakilabot nitong pagmumukha. Kulubot ang mukha na parang nakalaylay na. Nangingitim ang ilalim ng mga mata. Bungi-bungit na ninilaw ang ngipin. Nangingitim din ang labi. Mapuputi ang buhok at naglalagas na. Naalala niya itsura nito noong ini-imagine niya ang tungkol sa pagpapasikat niya sa ex-girlfriend nito. Ito ang imaheng yon. Ang kauna-unahang pangit na nilalang na na-imagine niya. Ngumiti ito habang naglalakad palapit sa kanya. Wala naman siyang nagawa kundi ang umatras habang takot na takot. Layo mo ko, please! Tama na! Tumigil ka na! Di kita kilala! Ano bang ginawa ko sa'yo? Dahil sa mga sinabing yon, ay biglang tumigil ang nakakatakot na matandang babae. Nawala rin ang ngiti nito at napalitan niyo ng ibang ekspresyon ng mukha. Nanlisik ang mata na matandang ginang at sumimangot ang mukha nito. Doon ay mas lalong naramdaman ng binata ang kakaibang takot na ngayon niya lang naramdaman sa buong buhay niya. Bumigat ang aura sa buong kapaligiran. Mas lumamig din at mas kumapal ang amog. Sinikap niyang makalayo sa lugar na iyon kaya tumakbo siya subalit hindi niya maihakbang ng mabilis ang kanyang mga paa. Pakiwari ni Wendell ay hindi siya umaalis sa pwesto. Nang mapalingon siya sa nakakatakot na matandang babae ay mas lalo siyang nangilabot. Doon na tila kinumuta ng napakatinding pagkagimbal si Wendell at mas trumipli pa yon nang magwika ito. Dahil sa kasamaan mo, kukunin ko ang lahat ng mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Hinding-hindi ka na magiging masaya at habang buhay mong pagsisisihan ng mga mangyayari. Mabilis nga ang sumunod na pangyayari. Walang ano-ano ay biglang tumakbo ng ubod bilis ang matandang ginang palapit kay Wendell. Hindi ini-expect ng binata ang pangyayaring yon. Nagulat na lang siya dahil nakahawak na sa leeg niya ang matandang galit na galit. Kukunin ko ang lahat na nagpapasaya sa iyo. Saka siya nito sinunggaban sa leeg dahilan para siya ay todong mapasigaw at mapabangon sa kinahihigaan. Hingal na hingal siya at takot na takot subalit nahimasmasan din kaagad nang ma-realize na nasa kwarto na pala siya. Buti na lang panaginip lang. Natigilan na siya sa pagsasalita sapagkat merong humawak sa kanan niyang kamay. Nang lingunin niya yon, ay nakita niya ang nangingitim na aagnas at mahahabang kuko. Nataranta siyang napaalis sa higaan. Doon niya nakita na hindi na si Nexus ang katabi niya, kundi ang matandang babae na hinahabol siya. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na kukunin ko ang lahat na magpapasaya sa iyo? Humalakak ng humalakak ang nakakatakot na nilalang.
kaya napatakbo si Wendell palabas ng kwarto habang sumisigaw ng tulong. Uncle George! Nexus! Tulong! Hinahabol ako ng matandang mangkukulam! Tulong! Sa sobrang taranta ay halos madapa-dapa siya bago makarating sa hagdan at bumaba. Nang nasa unang palapag na siya ng bahay ay takot niyang nilingon ang itaas ng hagdanan at doon ay nakita niya ang nakakatakot na itsura ng matandang babae. Kukunin ko na ang lahat ng nagpapasaya sa iyo! Napatakbo siya sa silid ng kanyang tiyuhin at tiyahin at malakas na kinatok ang pinto nito. Subalit pagbukas ay sumambulat sa kanyang mga mata ang dalawang imahe ng matandang babae na kinatatakutan niya. Napaupo siya sa takot, subalit dala ng adrenaline rush ay mabilis din siyang bumangon at tinakasan ng mga yon bago pa tuluyang makalapit sa kanya. Napadpad siya sa bandang kusina at doon ay naganap siya ng mga sandata na pupwedeng panlaban sa nakakatakot na nilalang. Dahil sa balot na ng takot kaya tila hindi na rin makapag-isip ng tama si Wendell. Nagpunta siya sa isang sulok at doon nagtago hanggang sa makarinig siya ng yabag na papunta sa kusina. Uunahan na kita! Halakak lang ng dyablo ang narinig niya. At pagkatapos noon ay tumambad na sa harapan niya ang matandang babae na naaagnas ang pagmumuka. Ngumiti pa to bago nagwika. Kukunin ko ang lahat na magpapasaya sa iyo! Sa sobrang takot ay itinarak niya sa dibdib nito ang kutsilyong hawak. Kasunod ang pagdating ng dalawa pang nilalang na kapareho rin ang mukha ng matandang babae. Uunahan na kita! Uunahan na kita! Nang umagos ang dugo sa bibig ng sinaksak ni Wendell ay napabitiw siya sa kutsilyo at minasdan na lang ang nilalang na humandusay sa sahig. Bakit mo ko sinaksak? Tila nagising ang binata sa katotohanan nang makita ang matalik niyang kaibigan na nakahandusay na sa sahig at may saksak sa dibdib. Mula naman sa bukana ng kusina ay laking gulat din ni Kuya George at ng asawa niya sa kanilang nakita. Doon lang napagtanto ni Wendell ang mga pangyayari kasunod ng tila pagbulong ng kung sino sa kanyang tenga. Kukunin ko ang lahat na magpapasaya sa iyo! Napayuko na lang siya at napaiyak habang pinagmamasdan ang matalik na kaibigan na si Nexus na unti-unting nauubusan na ng hininga. Wakas!